Sa isang iglap, nahati niya ang natitirang mga bulalakaw. Galit na sumugod si Elizabeth para atakihin si Andres. Mamatay ka na. Kalmado pa ring nakatayo si Andres doon, nakahalukip-kip, hinahayaan si Elizabeth na umatake. Lumipad si Elizabeth sa harap ni Andres, iwinasiwas ang espada ng may galit. Ang swordsmanship ko ang pinakamalakas sa kasaysayan. Ginamit ni Elizabeth ang all things divided. Ngunit, nang tamaan niya si Andres, naging anino lang ito at naglaho. Ang atake ni Elizabeth ay tumama sa buwan sa ibaba. Agad, ang malakas na atake ay hinati ang buwan. Pagkatapos umatake, natauhan si Elizabeth. Patay, masyado na naman akong naghangad ng panalo kaya naging padalos-dalos. Hindi ko naman talaga siya papatayin, di ba? Biglang, lumitaw ang imahe ni Andres na napakalaki sa kalawakan, nakangiti. Attain utmost emptiness, maintain profound stillness. Tiningnan ni Elizabeth ang anino, nagulat. Natulala si Elizabeth. Ano to? Muling ngumiti si Andres. Kapag malawak ang kaluluwa, nagiging tai chi. Ang katawan, natural na hindi matatalo. Ika-10 posisyon, embracing the moon. Ang buwan na hinati ni Elizabeth ay agad na naibalik ni Andres gamit lang ang kamay na parang dati. Nagalit si Elizabeth. Lintik, ang tanga ko para mawala sa focus sandali para mag-alala sa kaligtasan mo. Nagsimulang tumaas ang magic power sa katawan ni Elizabeth. Sige, kung gayon, ngayon na natin pagpasyahan ang resulta. Sa paligid niya, isang malaking halaga ng mahika ang lumabas, mas malakas ang aura ng 100 beses kaysa kanina. Ngayon lang niya inilabas ang buong lakas niya. Ang presensya ay hindi nalalayo sa noong ipinatawag ni Andres ang buwan. Pagkalipas ng ilang segundo, ang imahe ni Elizabeth na nakatayo sa buwan ay unti-unting naglaho. Pagkatapos, lumitaw siyang nakatayo kaharap si Andres. Huwag mong isipin na dahil nasa level ka na yan, ikaw na ang pinakamagaling. Kung anong kaya mong gawin, kaya ko rin. Ngunit, mapapansin na mas malabo ang imahe ni Elizabeth kaysa kay Andres. Biglang, inihagis ni Andres ang buwan sa kamay niya pataas. Nagsimula na naman siyang igalaw ang sanga, naglalabas ng huling mga galaw. Final stage focuses on cultivating the mind and meditation. Formless sword. Ang anino ni Andres ay unti-unting lumitaw at nahati. Ika-11 posisyon, sword comprehends Tao. Tao begets 1. 1 begets 2, 2 begets 3. Nakita ni Elizabeth na gumawa si Andres ng mga anino, medyo nagulat. Formless sword? Anong pinagsasabi mo? Clone ng technique ba yan? Kung gayon, makikipaglaro ako sa'yo hanggang sa huli. Nag-mode din si Elizabeth. Apocalyptic Magic, 9 Forms of the Demon King. Nag-clone din si Elizabeth ng maraming kopya. At saka, ang mga kopya ko ay hindi yung mahinang klase ng cloning na nananalo lang sa dami. Bawat clone ay may lakas na katumbas ko. Si Andres naman, patuloy lang sa pagwasiwas ng kamay, ginagawa ang teknik ng Tai Chi. 3 begets myriad things, and myriad things combine into one. Ang dalawang anino na nilikha ni Andres ay muling nagsama sa katawan niya. Sumugod si Elizabeth kasama ang mga clone niya. Nagpapakitang gilas ka ba? Huli na ang lahat. Ang espada ko ay mas mabilis pa sa liwanag. Tingnan natin kung paano ka iiwas. Ang 9 na clone ni Elizabeth ay sumugod lahat hawak ang espada. Si Andres naman, kalmado pa ring nakatayo doon. Nagulat si Elizabeth, medyo nagtaka nang makitang nakatayo pa rin si Andres. Bakit parang lumayo ang distansya? Nakaiwas, si Andres naman, may ginawang teknik, isang linyang symbol ang lumitaw sa ilalim niya. Ang mga liwanag sa kalawakan ay hinigop niya. Medyo nainis si Elizabeth. Hindi siya gumalaw. Sa halip, ang espasyo ang lumawak ng mas mabilis pa sa liwanag para palayuin ang distansya. Hindi na buwan ang nilalaro ni Andres ngayon, kundi buong galaxy na. Ang galing, sabi ni Andres sa isip, kapag nag-meditate ka, mas makakasama ka sa kalikasan. Ang isip mo ay natural na magiging mas bukas. Kanina, buwan pa lang, ganoon nakalakas. Ngayon, buong galaxy na, gaano kaya katindi? Hindi pa rin sumusuko si Elizabeth. Hayop ka, Andres. Akala mo dahil nalagpasan mo ang bilis ng liwanag, wala na akong magagawa sa'yo? Iwinasiwas ni Elizabeth ang espadang gawa sa mahika. Hanggat nandyan ang target, kaya ko ring umatake sa bilis na higit pa sa tunog. Ang lakas ng 9 na clone ay nagsama, lumikha ng isang higanting espadang gawa sa mahika. Kitang-kita ang tindi ng lakas niya. Pero pangalawa lang kay Andres. Muling umatake si Elizabeth. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pinakamalakas na atake ng World Annihilating Demon Sword Technique na ako mismo ang lumikha.
The Arrow of Distraction. Palaso ng panggulo, ang espada ni Elizabeth ay sumugod kay Andres. Grabe ang laki ng espada. Kalmado pa ring iwinasiwas ni Andres ang kamay. Ika-12 posisyon, 3 things beget myriad things. Ang galaxy sa kamay ni Andres ay inihagis niya pataas, nagsimulang umikot at lumaki. Mabilis itong lumaki, ang lakas nito ay nagliwanag sa buong kalawakan. Joke lang, hindi ko na alam anong iko-komento. Haha, nagpatuloy ang sagupaan. Ang espada ni Elizabeth ay sumugod sa galaxy ni Andres. Sa simula, mas malaki ang espada kaysa galaxy. Isang iglap lang, mas malaki na ang galaxy kaysa espada. Alam na kung sino ang panalo. Ang espada ni Elizabeth ay parang bulalakaw lang kumpara sa kalawakan. Sa harap ng napakalakas na kapangyarihan ni Andres, ang espada na ginamitan ng lakas ng siyam na clone ni Elizabeth ay madaling nawala. Nawala ng pag-asa si Elizabeth. Ang pinakamalakas kong espada na ipinagmamalaki ko, sa harap niya, parang alikabok lang sa disyerto. Ganoon na lang kadaling nasira? Mukhang tapos na ang laban. Alam na ang resulta. Mula sa patak ng tubig na natira sa dahon, makikita ang buong galaxy. Posible kayang ang lakas na ipinakita ni Andres kanina ay isang patak lang ng tubig? Kung ganon, sobrang lakas niya na talaga sa Hero Continent. Nakatayo sina Elizabeth at Andres sa ibabaw ng tubig, nagkatinginan. Tahimik ang paligid. Biglang, nasira ang katahimikan ng pagpatak ng tubig. Natauhan si Elizabeth. Gulat na gulat pa rin siya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang swordsmanship na pinaghirapan kong makuha, natalo ng ganito? Ngumiti si Andres. Pagkatapos mong pakalmayan ang isip mo at maintindihan ang oras at espasyo, makakabalik ka sa simula at makakamit mo ang mas magagandang bagay. Narinig ni Elizabeth si Andres, nainis. Saan galing yang rason na yan? Nangangaral ka pa sa akin tungkol sa swordsmanship? Insulto to sa akin. Pero pagkalipas ng ilang segundo, kumalma siya, bahagyang ngumiti. Sige na nga. Parang sumuko na si Elizabeth. Gaya ng sinabi mo, pagkatapos kong makita ang lawak ng kalawakan, mas kumalma ako. Itinuro niya si Andres. Kalimutan ang nakaraan, isantabi ang karangalan, balewalain ang lahat ng natutunang sword moves, at tanggapin ang gabay mo, ano naman ngayon? Mula sa kamay ni Elizabeth, nagsimulang lumitaw ang isang vortex, isang magic net din ang lumitaw. Nagsimulang mabaluktot ang espasyo, naging isang bola. Sinunod ni Elizabeth ang sinabi ni Andres, lumikha ng bagong teknik. Balewala ang mahika, kahit ang buhay ko. Kahit anong kapalit, kahit anong resulta, ilalagay ko ang lahat sa sword intent. Kalmadong sinabi ni Andres, huling posisyon. Sinunod ni Elizabeth ang payo niya, ginawa ang bagong teknik. Lagpasan ang espasyo, lagpasan ang oras. Ito ang aking formless sword. Mula sa dulo ng kamay niya, lumaki ang spatial vortex. Sa oras at espasyo, kahit gaano kalakas ang mga galaw mo, hindi matutumbasan ang lakas ng mga batas. Kaya kung gusto kitang patayin, kailangan kong lagpasan ang oras at espasyo. Ang anino sa ilalim ng tubig sa spatial domain ni Andres, tumuntong si Elizabeth, lumundag. Ang bawat galaw niya ay hindi nakakaapekto sa paligid. Parang huminto ang espasyo. Ginamit ni Elizabeth ang bagong teknik, sumugod kay Andres. Salamat sa gabay mo. Pagkatapos kong isakripisyo ang lahat para gamitin ang teknik na ito, malamang mamamatay ako. Pero hindi na mahalaga. Sumulong si Elizabeth na may intensyong tapusin na ang lahat dito. Isang bagong teknik, na siya ring huli niyang teknik. Dahil pagkatapos kitang patayin, wala nang saysay ang buhay ko. Para sa atin, magandang katapusan ito. Pero tandaan mo, ang huling tumalo sa'yo, ay ako. Nakatayo pa rin si Andres doon, hinihintay si Elizabeth. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, ginawa ang huling galaw ng Tai Chi sword. Huling posisyon, hindi kasing kulay o lakas ng mga naunang galaw. Itinaas lang ni Andres ang kamay sa harap niya. Ika-13 posisyon, one is all, isang yin-yang symbol ang lumitaw. Gamit ang tatlong daliri, madaling na-neutralize ni Andres ang pinakamalakas na teknik na nagawa ni Elizabeth. Gusto ko na lang sabihin, lintik, ang lakas ng taong to. Ang hack na bigay ng system, sobrang galing. Sinong tatalo dito? Nagulat si Elizabeth, hindi makapagsalita. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat, hinawakan na ni Andres ang daliri niya, hinayla siya palapit. Kalmado pa rin si Andres, parang walang nangyari. Si Elizabeth naman, hinayla, hindi na lumaban. Wow, ang laki, guys. Mukhang malapit nang magkatotoo yung anak na iniisip ni Elizabeth sa mga naunang chapter. Magkadikit na ang mukha nila, isang hibla na lang ng buhok ang pagitan.
Namula si Elizabeth, tumingala sa kanya. Hindi pa tapos ang sorpresa, pinaikot siya ni Andres, napayakap siya dito. Ang galing mang-asar ni Andres. Niyakap siya ni Andres, tulala pa rin. Kalmadong sinabi ni Andres, kamusta? Natapos na ang 13 sword moves, nawala na rin ang domain ni Andres. Bumalik din si Elizabeth sa normal niyang anyo mula sa demon god form. Bumalik sa dati ang eksena. Si Elizabeth, nasa yakap pa rin ni Andres. Mahinang tinawag ni Andres, Elizabeth. Tawag pa lang, namula na si Elizabeth. Sa sandaling iyon, hindi na niya inisip na naka-breakthrough siya sa 7-star demon god king level. Nakapikit pa rin si Andres, kalmado at kumpiyansang nagtanong, ano? Naramdaman mo ba? Sa tingin mo kaya ko? Narinig ni Elizabeth, nahiya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Andres, damilat. Siyempre, yung swordsmanship ko. Kahit pang exercise lang yun, pakiramdam ko gumagaling ako sa bawat practice. Anong sa tingin mo? Si Elizabeth naman, nasa yakap niya, nahihiya, namumula, tumingin sa kanya, nauutal. Tiningnan ni Andres si Elizabeth sa mga bisig niya. May kailangan pa ba akong i-improve? Sa isip niya, ang cute talaga ni Elizabeth. Si Elizabeth naman, nakayakap pa rin, nahihiya. Siguro iniisip na kung anong ipapangalan sa anak nila. Hehe, nakita ni Andres na nakatitig si Elizabeth sa kanya, medyo nahiya. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? May gusto ka bang sabihin? Sa isip niya, pinakalma ang sarili. Hindi, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Siya ang Demon Queen, hindi ko siya pwedeng i-offend. Kailangan ko pa siya para protektahan ako. Narinig ni Elizabeth si Andres, natauhan. Ang cute din pala ng Demon King na to. Pagkatapos, binitawan na ni Andres si Elizabeth. Biglang naging awkward ang paligid. Isang salita na lang, baka bukas kasal na nila. Namula si Andres, sumulyap kay Elizabeth. Ang awkward naman. Kailangan kong magsalita para masira to. Lumingon si Andres, kumumpas. Siyempre mas lumakas. Siguradong dahil kay Elizabeth kaya ganito. Kahit nakapikit ako kanina, naramdaman kong nasa tabi kita, ginagabayan ako. Kahit 13 moves lang yon, mas malalim na ang pag-unawa ko sa kalikasan ngayon, parang lumagpas sa oras at espasyo. Siguradong dahil ginabayan mo ako, Elizabeth. Tama ba ako? Hihihi. Narinig ni Elizabeth si Andres, namula, nag-isip. Ang lalaking to, sigurado alam niyang nahihirapan akong mag-level up kamakailan kaya sinadya niyang gamitin ang swordsmanship para tulungan akong mag-breakthrough. Una, hinayaan niya akong magyabang, tapos dinala ako sa dulo. Sinira ang lahat ng sword intent ko, nilagpasan ng oras at espasyo na isinakripisyo ko ang lahat para makuha, at sa huli, ibinalik ang oras sa simula para tulungan akong mag-breakthrough ng 3 level ng walang kapalit. Ito pala ang Tai Chi, isang misteryosong daw na hindi maipaliwanag. Nakita ni Andres na tulala si Elizabeth, kumaway. Elizabeth. Si Elizabeth naman, nasa isip pa rin. Ang tanga ko talaga para isiping kapag naabot ko na ang Demon God Realm, makakahabol na ako sa kanya. Pero talo pa rin ako. Kahit ganon, ayaw naman niya akong kalabanin o gumawa ng world-ending experiment. Sa halip, patuloy niya akong tinutulungang lumakas. Bakit niya kailangang gawin to? Malinaw naman, iisa lang ang dahilan, katulad ng naisip ko dati. Ito yung iniisip ni Elizabeth na magiging mag-asawa sila, pangalan ng anak nila, at magiging pinakamalakas ang anak nila. Tinawag ni Andres si Elizabeth. Elizabeth, siya naman, nasa isip pa rin. Gusto niyang gumawa kami ng pinakamalakas na anak na lalampas sa lahat, pero natatakot siyang masyado pa akong mahina ngayon para sa binhi niya. Nagulat si Elizabeth sa tawag ni Andres, nakawala sa pag-iisip. Nahiya siya, namula, inayos ang buhok. Huwag mo akong maliitin. Narinig ni Elizabeth si Andres, hindi maintindihan. Anong sinasabi mo? Tiningnan siya ni Elizabeth, sumimangot, nag-isip. Lagi mo na lang akong pinagbibigyan. Gusto mo ako, pero natatakot kang saktan ako. Ang imahe sa isip ni Elizabeth ay isang mayabang na Andres na nagsasabing, Elizabeth, kailangan mo pang turuan ng husto. Medyo nainis si Elizabeth, kinuyam ang kamao. Sige na nga, para sa pinakamalakas na anak, okay lang na magsakripisyo ako ng kaunti. Nahihiyang sinabi ni Elizabeth, pumapayag na ako, pero, pwede mo bang sabihin sa akin? Hindi maintindihan ni Andres. Sabihin ang ano, nahiya si Elizabeth, nauutal. Gusto mo ba talaga ako? Pero hindi niya masabi ang mga salita. Lintik, hindi ko masabi.
Hindi pa niya nasasabi ang pag-amin, biglang. Boom! May kung sinong lumapag at sumairon ng moment. Tama ang hula ko, si Bantay yun, dala si Clara. Narinig ni na Elizabeth at Andres ang ingay, lumingon. Mula sa usok, lumabas si Bantay na masaya. Sabi ko na nga ba? Ang galing umiksena ng asong to. Kung hindi, baka bukas kasal na ni na Andres at Elizabeth. Ang galing sumairon ng love story ni Bantay. Una, sinira ang pag-amin, tapos nagdala pa ng isang magandang dalaga. Baka gawin siyang asado ni Elizabeth. Hindi naman ito ang unang beses na nagka-issue sila. Hehe.